Isipin mo ang isang nayon na nakasiksik sa loob ng lambak, kung saan ang buhay nito ay dumadaloy mula sa isang napakalinaw na batis ng bundok. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga tao ng Eldoria ay umasa sa tubig na ito para sa lahat, inumin, pagsasaka, at pagpapanatili ng kanilang maliit at masiglang komunidad. Pero tuwing ilang buwan, nang walang babala, misteryosong nauubusan ng batis, iniiwan ang mga bukirin na tuyot at ang mga tao ay nalulungkot. Ito ay isang siklo ng kawalan ng pag-asa na hindi nila maputol. Ang problema ay hindi isang beses lang natagtuyot, ito ay isang paulit-ulit at nakakalitong pangyayari. Sinusuri nila ang mga pampang, naglalakbay paakyat sa agos, naghahanap ng nakikitang mga bar, mga punong natamba, pagguho ng bato, o anumang malaking hadlang. Ngunit wala silang nakita. Ang kanilang mga unang pagtatangka ay simple, nililinis ng mga taga-nayon ang maliliit na basura, umaasang iyon na ang solusyon. Nang hindi ito gumana, ang desperasyon ay humantong sa mas komplikadong ideya. Sinubukan nilang magtayo ng maliliit at pansamantalang dam para mapataas ang presyon ng tubig, naniniwalang ang isang nakatagong bara ay sa kalaunan ay magbibigay daan. Ngunit sa bawat pagkakataon, ang batis ay babagal lamang ng kaunti bago ito bumalik sa nakakainis na pag-usad, na nagiiwan sa lahat na bigo at litong-lito sa hindi nakikitang puwersang gumagana. Habang lumipas ang mga taon, at lumala ang problema, nagpasya ang mga matatanda ng nayon na humingi ng tulong sa labas. Tinawag nila ang mga tinitingalang inhinyero at environmental scientist mula sa mataong lungsod. Dumating ang mga eksperto na may kahanga-hangang hanay ng mga kasangkapan, kagamitan sa sonar, advanced mapping drones, at maging mga instrumento sa geological surveying. Ilang linggo silang nag-aral sa terrain, nagsuri ng mga sample ng lupa, at pinag-aralan ang mga sinaunang mapa. Ang kanilang mga teorya ay detalyado, mula sa banayad na paggalaw sa ilalim ng lupa hanggang sa pambihirang pagdami ng halaman sa tubig, o maging sa mga hindi pa natutuklasang deposito ng mineral na nakakaapekto sa daloy. Ang kanilang mga iminungkahing solusyon ay parehong malaki at magastos, ang paglilipat ng mga bahagi ng batis gamit ang mabibigat na makinarya, ang pag-install ng komplikadong filtration system, o maging ang exploratory dynamiting ng ilang bahagi ng riverbed. Pinanood ng mga taga-nayon, may pag-asa ngunit maingat, habang ipinapatupad ang bawat detalyadong plano. Ngunit sa kabila ng advanced na teknolohiya, ang malaking gastos, at ang matatalinong isip, nagpatuloy ang batis sa hindi mahuhula ang ugali nito. Bawat komplikadong interbensyon ay nagbigay lamang ng panandaliang ginhawa, kung mayroon man, bago muling lumiit ang daloy ng tubig. Ang pag-asa ng nayon ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pagod na pagtanggap na ang kanilang problema ay masyadong malalim para malutas. Sa gitna ng lahat ng high-tech na pagsusuri at detalyadong pagpaplano, may nakatirang isang matandang babae na nagngangalang Elara. Hindi siya inhinyero o siyentipiko, siya ay isang simpleng tagamasid lamang. Araw-araw, nauupo si Elara sa tabi ng batis, hindi para mag-analisa o mag-hypothesize, kundi para lamang manood, makinig, at alamin ang mga ritmo nito. Napansin niya ang isang pattern na hindi napansin ng sinumang eksperto. Sa tuwing bumabagal ang batis, nakikita niya ang isang partikular na uri ng matingkad na asul na ibon kilala sa lokal bilang stream dancers, na nagtitipon ng mas marami malapit sa isang tiyak, mababaw na kurbada. Binaliwala ng mga eksperto ang mga ibong ito bilang simpleng wildlife, walang kaugnayan sa hamon sa engineering. Pero pinanood ni Elara ang pagpapapisa nila, ang paglangoy nila para mangisda, ang banayad nilang paggalaw ng maliliit na bato para makagawa ng mababaw na tirahan para sa kanilang mga anak. Sa wakas, nahayag ang matalinong sorpresa, ang bara ay hindi isang malaki at nag-iisang sagabal. Ito ay ang pinagsama-samang, kolektibo, at ganap na natural na aktibidad ng daan-daang maliliit na ibon na ito. Sa paglipas ng panahon, na dahan-daang nagpapabago ng daloy ng tubig upang lumabas na parang nakabara ang pangunahing daanan sa ibabang bahagi ng ilog. Hindi nila binabara ang batis, dahan-dahan, at hindi sinasadya nilang hinuhubog muli ito para sa kanilang mga pangangailangan sa pagpapapisa. Ang solusyon ni Elara ay nakamamanghang simple. Sa halip na labanan ng kalikasan, iminungkahi niya ang pagtatayo ng isang serye ng maliliit, mabababaw, at artipisyal na mga nesting pool na medyo malayo sa pangunahing batis. Ang mga bagong, ligtas na tirahan na ito, na dinisenyo partikular para sa stream dancers, ay inilayo ang mga ibon mula sa kritikal na kurbada. Sa loob ng ilang linggo, muling damaloy ng malaya at tuloy-tuloy ang batis, na ibalik ang natural nitong daloy. Ang nayon, nagulat, ay napagtanto na naghahanap sila ng bundok samantalang ang sagot ay ilang balahibo lamang. Ang nayon ng Eldoria ay natuto ng isang malalim at napakahalagang aral.
Ang mga eksperto, sa lahat ng kanilang sopistikadong kasangkapan at komplikadong teorya, ay nabulagan ng kanilang sariling mga pagpapalagay, naghahanap ng isang malaki at masalimuot na problema. Pinakomplikado nila ang, sa puso nito, ay isang simpleng interaksyong ekolohikal. Ang pasensyoso at mapagpakumbabang pagmamasid ni Elara, na walang pinapanigan ng advanced na kaalaman, ay luminos sa lahat ng ingay. Pinatunayan nito na minsan, ang pinakamahirap na problema ay hindi naman komplikado. Ang mga ito ay simpleng katotohanan lamang na nababalutan ng ating tendensya na mag-overthink at kumplikahin ang mga bagay. Ang solusyon ay hindi natagpuan sa mas maraming teknolohiya o mas detalyadong plano, kundi sa mas kaunting pakikialam, mas maraming pagmamasid, at pagiging bukas sa pagyakap sa pagiging simple. Ang kwentong ito ni Eldoria at Elara ay nagpapaalala sa atin na ang Kailanawan ay madalas na nagmumula sa pagtalikod at pagpapasimple. Mayroon bang mga bahagi ng iyong buhay kung saan mo pinapakomplikado ang mga bagay, naghahanap ng detalyadong solusyon samantalang may mas simple na nakatago lang sa paningin? Kung nagustuhan mo ang kwento ni Elara, ay hit na ang like button. Ibahagi ang sarili mong kwento ng mga simpleng solusyon sa mga tila komplikadong problema sa comments sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Filipino Repo, para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento na maghahamon sa iyo na mag-isip ng iba at yakapin ang kapangyarihan ng pagiging simple.